Hello. Good evening. Kaba. Ito po ba, Pastora? Good evening po sa lahat. Ako po yung mag-share. Sharing about sa aking life. Kung gaano ako binago ni Lord. Amen. Kasi dati ako yung tupang ligaw. Naligaw. Pero sa pagbabalik naman nung naligaw, hindi ako marinig. Ayan, narinig nyo na? Narinig nyo na? Narinig na po ba natin ang boses ko? Okay. Bago po tayo mag-start, hingin po natin kay Lord yung presence niya. Mag-pray muna tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Father God. Thank you, O God, sa gabing ito, Panginoon, na binigyan mo po ako, Panginoon, ng pagkakataon, O God, na mag-share, Panginoon, sa aking mga experience, Panginoon, about dito, sa papaano po ninyo po ako binago, O Lord. Paano nyo po ako tinawag, Panginoon, upang ako'y gamitin mo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Ama, sa patuloy mo, Panginoon, na pagbigay, Panginoon, ng knowledge sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo, Panginoon, ng love at sa katapatan mo, Panginoon, sa aming buhay, O God. Sa'yo namin binabalik, O God, papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Pasensya na kasi emotional talaga ako. Ang sharing po natin ngayon is about sa tithing. What is tithing? Tithes. Marami po sa atin, yung baguhan pa lang po ako. Maraming nagsasabi na wag kang mag-charge sa born again kasi mukhang pera yan. Pera lang ang laban dyan. Yun ang laging nakatatak sa akin. Nung bagong nakilala ko pa lang si Lord, bago po ako nakilala kay Lord, meron po kasing nangyayari sa stepdaughter ko noong time na yon. Meron siyang cancer, TB of the bone, na medyo malala na siya. So, pinapray namin kay sa pastor na nakilala namin doon. Tapos yun, nagtuloy-tuloy yung commitment namin. Pero bago po talaga kami nakapag-charge, nagsipagliparan po yung plato, yung kaldero, yung kawali sa dinadaanan namin. Kasi ayaw ng asawa ko na mag-charge kami, magsimba kami sa born again. Ngunit, syempre, hindi nagpatalo si Lord, diba? Kasi nung one time na naka-attend ako doon, na-bless ako doon sa kanta, sa pagkakanta, na parang sabi ko, parang ang saya naman dito, parang nakakagaan ng kalooban, na kapag na kumakanta ka, parang yung meaning ng kanta ay nag-i-impart sa atin, nangyayari sa atin, yung mga kagalakan mo, o Diyos, parang maiiyak ka, tapos bigla kang
matatawa, yung ganong mga bagay. Doon ako bali, yun ang ginamit sa akin upang linggo-linggo ako nagcha-church. Tapos, nung time na yon, patuloy kami, naging okay yung stepdaughter ko sa tulong at gabay ng pastor na binigay ni Lord sa amin upang ma-share ng Word of God, upang mailabas yung mga nakatagong sama ng loob sa Kanya. So, ngayon, na-bless siya na meron na siyang 3 anak. May anak na siya ngayon, 3 na. So, ang i-sharing ko po ngayon is about doon nga po sa pagbibigay. Kasi po, kahit na sa Pilipinas pa lang po ako, nakakilala na nga po ako. Ngunit, hindi ako tapat sa Panginoon. Pero ginagampanan ko yung sinasabi sa Bible na tutulong ako sa asawa ni si Pastor Ramay sa kusina, naghuhugas ako ng plato, tumutulong ako, nag-a-assist ako, nagmamapa ako ng charts, naglilinis ako ng charts, tapos nagda-downwatch pa ako, nag-i-encounter of God ako. Sabi ko, ano pa bang kulang? Sabi ko kay pastor, kasi si pastor, hindi kasi niya ako ipinopoint niya, ibuka mo yung palad mo, yun pala yun. Sadyang talagang napakadamot ko po talaga noon, napakakuripot ko po talaga noon. Sabi nga nila, meron nga daw po akong bulsa sa balat. So, patuloy pa rin ako. Yung pastor ko, hindi pa rin siya nagsasawa sa pag-pray hanggang nakapag-abroad ako noon. Nag-abroad ako 2006. Andun pa rin yung mga sharing niya sa roaming ko na magbigay ka. So okay. Nagigits ko na, magbibigay na ako. Pero ang pagbibigay kong yun, mga kapatid, wala sa puso. Wala sa puso yung pagbibigay ko kasi pinagsasabi ko. So, di ko maintindihan kasi ito yung verse na inano sa akin ni Lord, yung Malakay. Asan pa yung Malakay? Bakit nasulat ko na rin naman eh. Sa Malakay 3, Malakay 3:8 verse 3:8 to 12. Malakay 3:8. Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible, pero ninanakawan ninyo ako at nagtatanong pa kayo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinigay ang inyong mga ikapo at mga handog. Amen. Ito yung verse na to na nung tinawag ako ni Lord, dito na ako sa Jordan, noong 2009, bumalik ako dito, pero dahil nga hindi nga nakatanim yung mga pangaral ng pastor ko, hindi nakatanim, akala ko ay hindi na ibaon. Yun ang pagkaintindi ko, kasi hindi nga ako talaga tithings. Alam mo po ba, yung church namin, maliit lang, pero doon ako pumupwesto, umuupo sa tabi. Kasi may harang lang yun, tapos kubeta na. Doon ako part sa may papunta ng kubeta para pag umikot na yung basket. Tawag ko nga doon dati sa basket na yan, basket na gala.
gala talaga yung basket na yan pag ayan na. Kasi nagtatago na ako, pumupunta na ako doon. Tapos, akala ko hindi nila ako napapansin. Akala ko hindi ako napapansin ni pastor. Okay lang, ganun pa rin. Ganun ginagawa ko that time. Hanggang sa magbigay man ako. Step by step nga eh. Nag-step by step si Lord. Nagbigay ako 20 pesos. Oh, sabi ko, ayan, bigay na ako ha. Hindi na ako madamot. Pero, wala talaga. Kulang pa rin talaga. So, dito sa 9, yun ang dahilan kung bakit ko sinusumpa ang buong bansa. Pero ngayon, hinahamon ko kayo. Nasubukan ninyo ako, ang Panginoon makapangyarihan, dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo at sa budiga ng templo upang may pagkain sa aking templo. Pag ginawa ninyo ito, bibigyan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Hindi ko papayagang sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. 12. Tatawagin kayong mapalad ng lahat ng bansa dahil napakabuting tirhan ng inyong lupain. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Dito ako na-bless sa 11. Hindi papayagan ni Lord yung buhay ko na masira lang dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga kakulangan. 'Di ba? Nung 2009 bumalik nag-abroad ako, nandito na ako sa amo ko. Blessed naman ako dahil super bait itong mga amo ko. May puso sila sa akin, love nila ako. Pero that time, pinili ko yung makamundo. Nakipagbarkada ako. Instead na nakilala ko na si Lord, nandyan yung pastor na nagmi-message sa akin. Hindi ko iniintindi kasi nag-enjoy ako dun sa Makamundo. Sabi ko, ang sarap pala dito sa Makamundo. Para kang malaya. Parang walang nagbabawal, walang ganito, walang ganyan. So okay, ayun, barkada, nagiinuman, nakapang ano pa nga ako dito, 'di ba? Tapos talagang tinatawag ka ni Lord eh. Tinawag ako ni Lord. Dumami talaga si Lord ng kung hindi ka man niya sasaktan, iuntog-untog ka niya talaga. Kahit na nakahiga na ako dito. Kasi unang kaibigan ko natanggal yun eh. Nasira kami. Nagkawatak-watak kami dahil hindi talaga ako nababagay doon. So, sinira yun ni Lord. Napunta naman ako sa isang barkada na nagsusugal. Nagtutungit. Sige, parang feelings ko, dalaga ako. So, nasasayang yung mga extra income na ibinibigay sa akin ng aking amo. Kasi natatalo ako ng magkano kasi hindi naman ako totaling magaling dyan, pero naglakas loob lang. So, sige pa rin, nag-enjoy pa rin ako. Sabi ni Lord, ang tigas ng ulo mo anak, tinatawag kita para maglingkod. Bakit andiyan ka? Sige, kung ganyan, ibigay ko sa iyo kung anong kagustuhan mo. Kasi ano ko na rin yun na, Lord, dito muna ako. Hayaan mo muna ako dito mag-enjoy sa ganito. Hayaan niyo muna ako, Lord. Babalik naman din ako sa inyo. That time, 2016, nag-start si Lord tumawag sa akin, 2016 January. Pero, hindi ko pa rin siya iniinda. Hindi ko siya iniinda. Minsan, paghiga ko, bigla na lang papasok sa isip ko yung pusong dalisay ang aking nais. Tatakpan ko yung unan, yung mukha ko para ayaw kong makinig. Ayaw kong makinig kasi parang kahit nawatak-watak na mga kaibigan ko, mayroong nahuli na nakauwi ng Pilipinas. So, nawatak na naman yung pagtutungitan namin na napunta na ako sa kaibigan ko na nagpa-part-time naman. Nagpa-part-time siya tuwing Friday. Ako lang, sabi ko, ayaw kong sumama kasi pagod na ako sa trabaho ko sa bahay. Bahay pa, part-time na naman. Dito lang ako, maiwan lang ako dito. Sabi ko, parang boring. Nabuboring na ako. Nagkaroon ako ng kaboringan. Boring naman ito. Parang meron akong hinahanap.
nangungusap na yung spirit ko ba na hindi mo ba namimiss yung church? Wala ka bang namimiss? Tapos, sige pa rin. Pero, nakiusap na ako sa amo ko na magpalit na ako ng day off. Sabi ko, madam, magpalit na ako ng day off. Gawin ko ng Sunday. Kasi kung Friday talaga ako magde-day off, hindi talaga ako masasabi kong magcha-charge kasi ang daming tukso dahil mga Friday yung mga kaibigan ko. So, thanks God naman at pumayag naman itong mga amo ko. So, that time, 2016, September ata yun. Sa tagal ko na dito, 2009, 2016 ko lang akong nag-decide na magbalik loob sa Panginoon. Yung fellowship house na yun, mga kapatid, sa tagal ko dito, isang beses ko lang yan narating. Kaya nga nung pumunta ako doon, September, para akong nalito. Sabi ko, ito ba yun? Hindi yata ito, pero may dalawa kasi tayong mga dikta sa ating puso, sa ating isip, na huwag kang tumuloy or tumuloy ka. So yung dikta na yon, sinunod ko yung dikta na tumuloy ka, dumiretso ka sa taas. Pag diretso ko sa taas, bumaba si Ate Ami at tinanong ko si Ate Ami, Pilipina ka? Sabi natin, oo, Pilipina ako, halik ka. Ay, salamat Lord, talagang napaano ko, ay, salamat Lord, ito na nga Lord, ito na nga. Sabi kong ganun, tapos yun, nakilala ko na sila Kambal, sila Ate Vilma, yun, pinaghugas na nila ako ng isda. Sige, parang alive na alive yung puso ko, parang na ano yung kauhawan ko. Tapos sabi ko, Lord, maging tapat ako sa inyong lingkod. Lord, salamat at binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon na ginamit mo, magpagamit ako sa inyo na buong pusong paglilingkod. Yung nanggagaling sa puso. Tapos, yung ugali ko sa Pilipinas na hindi ako nagtatights, yun, hindi ko na yun ginawa ngayon. Talagang ibinigay ko yung puso ko. Pag mag-decide tayo na ibigay natin sa Panginoon ang ating buhay, 'di ba? Sabi nga sa Romans 1:12 verse 1, na ibigay mo ang buong katawan mo banal at kalugod-lugod sa Panginoon. So, ibinigay ko yung buo kong buhay, pati ang aking bulsa, pati ang aking kinikita. Kasi nga, kung magbigay tayo, na salita lang ni Lord ang ating i-share na hindi tayo naglalabas man lang, wala man lang tayong ambag, wala man lang tayong malasakit sa nangyayari sa loob ng church na may problema. Ang ating church nagbabayad ng rental, nagpapakain sa atin, sila ang nag-provide ng pangkain kapag tayo nagcha-church at pupunta ng fellowship, di ba? Sa kape, sa tuwing umaga, nagkakape tayo, nagkagatas tayo. Yung nagbabayad tayo ng rent sa ating church, di ba? Napakasarap na pakiramdam na meron tayong naiambag. Ngayon ko lang na-realize, ngayon ko lang na-realize ang lahat na ang sarap pala kapag tapat kang lingkod. Hindi lang sa share ni Lord. Kasi pag once na ibuka mo ang palad mo sa Panginoon, ibuka natin yan, ang blessings ay nandyan lang. Blessings yang nakapag-share ka, blessings yan ginagamit ka sa Panginoon. Blessings yan ni Lord, yung nagbabasa tayo araw-araw ng Bible, nag-sharing tayo sa bawat isa kahit gamit lang natin ang ating messenger. Blessings yan, pagpapala yan ni Lord sa atin ni Lord, galing sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang pagbibigay natin sa Panginoon ay hindi obligasyon natin, kundi ito yung command, ito yung kautusan niya sa Bible na magbigay tayo ng ating katapatan. Mga kapatid, training sa ating buhay yan, spiritual training natin yan, yung pagbibigay. Training ang tawag doon dahil natututuruan tayong paano mag-budget sa ating kinikita. Paano natin
i-level, magbibigay tayo sa pamilya natin, magbibigay tayo sa ating Lord, sa ating church na pinaglilingkuran natin, nakakapag-savings pa tayo. Sabi ko nga noon, nagpatalo nga ako ng magkano sa tungit na wala man lang akong sa puso dahil talo ka na nga masakit sa ulo. Iisipin mo yung talo mo, magkano na yun sa peso. Ito pa kaya kay Lord, nakakabili nga tayo ng mga pangangailangan natin, mamahaling sapatos, mamahaling bag. Pagdating ba naman natin sa ating Diyos, ipagdadamot pa ba natin yun? Na dapat unahin natin yun dahil ang blessings ay nandiyan lang sa ating mga palad. Ang blessings ay hindi yun nandiyan lang, kailangan yun yung susi natin sa paglapit natin sa Panginoon, sa paglakad natin sa Panginoon. Yung susi na yun yung ating mga kamay, ibukan natin ang ating mga palad, mabubuksan ang dungawan ng langit at ibubuhos ni Lord sa ating bodega, sa pagkainan. Ang pagpapala ni Lord, bodega ang tawag diyan, yung puso natin punong-puno siya ng pagpapala ng galing sa ating Panginoon na nagagamit tayo. Natuturuan tayo paano maalis yung pride natin. Natuturuan tayo paano mag-share sa ating mga kapatiran na nandito sa ating puso. Dahil kahit saan tayo mapunta mga kapatid, kung wala tayong katapatan sa ating sarili, wala tayong mararating, kaguluhan lang ang ating mangyayari sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kung meron man kayo mga kaibigan na pinupukpuk kayo, pinapagalitan kayo, pinagsasabihan kayo na mag-share ka, magbigay ka ng katapatan sa Panginoon, i-bless mo yun. Panindigan mo yun. Alagaan mo yung mga kapatid mo na yun dahil mahal ka nun, nais ka nun i-training. Naniniwala tayo na si Lord ay mayaman. Si Lord ang may gawa ng langit at lupa. Si Lord ang may gawa sa atin. So si Lord ang may gumawa ng trabaho natin para tayo ay kumita. At si Lord ang nagmamay-ari sa ating pera. Di ba mga kapatid? Pero 10% lang ang hinihingi ni Lord sa atin, na dapat sa Kanya yun lahat 100%. Dahil siya nga ang gumawa sa atin, di ba? Napakayaman na ni Lord. Hindi na niya kailangan ang pera. Yes, totoo, hindi na niya kailangan ang pera. Ngunit kailangan ni Lord na ma-training tayo. Kailangan ni Lord na matuto tayo kung paano tayo magbigay. May puso tayo. Hindi tayo madamot. Hindi tayo nagpangsariling kagustuhan lang, kumbaga. Tinuturuan tayo ni Lord kung paano tayo magtanim. Magtanim tayo sa salita ng Panginoon. Try mong magtanim sa garden ninyo ng inyong mga ng ikakabuhay natin. Kung hindi tayo gagastos, lalago ba yon? Hindi tayo bibili ng abono? Tataba ba siya? Hindi natin madidiligan ng tubig. Siyempre yung tubig, binabayaran din natin yan. Galing din sa bulsa natin yan. Tataba ba siya? Kung aasa lang tayo sa blessings ng galing sa Panginoon, yung araw na mag-aano doon sa tanim natin. Di ba? Hindi. Mamamatay yun. So, ganun din tayo sa pananampalataya natin. Kung puro lang tayo, word of God. Hindi tayo, ganyan tayo. Hindi natin iganon. Pag mag-sharing tayo ng Word of God, sabayan natin ng pagbigay sa ating mga palad. Bukan natin ang ating mga palad. Ang blessing, nandiyan lang, mga kapatid. Nandiyan na eh. Yun yung sabi ng pastor ko noon, nung nag-encounter ako noon. Warlita, andyan na yung blessing mo. Ayaw mo pang ibuka. Ayaw mo pang gamitin yung susi. Ibulag ako that time. Anong susi? Saan ba ako kukuha ng susi? Wala naman akong susing hawak sa aking mga kamay. Hindi niya ako ma-point na magbigay ka.
Ganyan kasi nga, blanco pa yung puso ko, blanco pa yung isip ko. Kung mag-share siya ng gano'n na i-point niya ang pera, edi nawala na ako. 'Di ba? Mas maigi yung natututo talaga tayo. Natututo tayong mag-comment. Ang pagbibigay natin, kapatid, kung galing lang sa ating bibig, wala sa ating puso. Wala din yun. Hindi rin yun na itanim ang binhi ng mabuti. Ang pagbibigay natin, nanggagaling sa ating puso. Pag once na magbigay ako sa Panginoon, bago ko ibigay, bago gumala yung basket na yan, ipinagpipray ko na Lord, alam mo na kailangan namin to. Alam mo, Lord, yung mga pangangailangan ko. Lord, naniniwala ako na ibalik mo to sa akin ng siksik-liklik at umaapaw na pagpapala, o God. Hindi man ibalik niya directly sa'yo yung pera na sinasabing pagpapala. Gumagamit si Lord ng mga tao na magpuno sa mga kakulangan natin. Gumagamit yan yung pastora natin, ginagamit sa atin yan ni Lord na maikurik tayo. Dahil nais ni Lord na magtapat tayo, meron na tayong katapatan sa Kanya . So kailangan maikat din yung ating mga pangit na pag-uugali. Kailangan nakasunod tayo sa puno. Si Lord napakabuti, si Lord hindi madamot, si Lord matapat. So doon tayo dapat nakaatat sa Kanyang puso. Yung puso niya, kailangan nating naka-attach tayo dapat doon. Kasi si Lord, mulat nung pagkabata tayo, naka-attach na siya sa ating puso. Nandito na siya. Lagi tayong ginagabayan. Lagi tayong sinasamahan. Nung na-inlove tayo, na na-broken tayo, andyan siya lagi. Ngayon na nakatayo na tayo, ngayon na may trabaho na tayo, ibalik mo naman sa Panginoon yung pagpapala na ibinigay niya sa atin. Yung katapatan niya sa atin. Ibalik natin dahil marami siyang taong ginamit upang tayo'y mabago, upang tayo'y maikat ng maayos. Nung nagbalik loob ako nung 2016, andoon pa yung bumabalik kasi yung dati kong ugali. Matampuhin ako. Kunting sita mo lang sa akin, kunting korek mo lang sa akin, hindi mo na ako makikita. Lalayasan kita. Kunting salta mo lang sa akin ng hindi maganda, hindi mo na talaga ako makikita. Pero dahil sa pundasyon ko, dahil sa decision ko na magbalik loob ako sa Panginoon ng buong puso, banal at kalugod-lugod, tinatanggap ko yung mga koreksyon. Hindi lang si Pastora Grace ang nagko-correct sa akin, pati yung aking mga naging kaibigan. Naking totoong masasabi natin, totoong kakaibigan. Hanap tayo ng tunay na kaibigan, mga kapatid. Yung kaya kang i-correct, yung kaya kanyang sipain kung meron ka mang ginagawang nagtatago ka man sa kanila. Dahil dinanas ko yan nung nagchat. Nandito na ako. Kailan lang na wala yung amo ko. Nagpupunta ako sa mga dati kong kaibigan. Inaaya nila ako. Sabi nila, Warlita, andito na yung budka. Magtagay na tayo. Nakaredy na din yung tungitan. Alam mo, mga kapatid, ang sinabi ko, hindi na ako kagaya noon. Hindi na ako nagsusugal, hindi na ako nagiinom. Hindi naman sa nagmamalinis ako. Pero kung yan ay sasang-ayunan ko, yan ay gagawin ko pa rin. Hindi nyo nakikita sa akin na may Diyos ako. Hindi nyo nakikita sa akin ang bilang Kristiyano na pamumuhay, kundi nakikita nyo sa akin, ako ang nagsisira ng pangalang born again dahil hindi ko kayo tinatanggihan. So, yun lagi ang nakatanim sa isip ko, yun lagi nakabaon sa puso ko. Kaya, nag-back out ako, bumalik ako dito sa bahay at na-share ko nga kay Kambal. Sabi ko, Kambal, na nasi-feel ko na iba na ako, hindi na ako kagaya noon kasi marunong na akong tumanggi, marunong na akong umayaw sa tawag ng mga makamunduhan. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigay kayo sa akin. Naggrabe kong makapag-correct yan sila sa akin, masasaktan ka talaga. Talagang mawawala ka, pero thanks God kasi binago na nga tayo ni Lord. Binago na ako ni Lord.
'di ba? So kung hindi ako binago ni Lord, wala ako ngayon dito sa inyo. Hindi ko ma-share yung aking experience. Hindi ko ma-share yung paano ako madamot, paano ako makasarili, paano ako binless ngayon ni Lord na nandito na ako sa Kanya. 'Di ba? Ito yung verse 12 na sinasabi dito, tatawagin kayong mapalad ng lahat ng bansa dahil napakabuting tirahan ang inyong lupain. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi. Amen. Dahil sa pagsunod ko sa Kanya, doon sa verse 10 na sinasabi niya, pero ngayon, dito sa verse 10, pero ngayon, hinahamon ko kayo, subukan ninyo ako, ang Panginoon, makapangyarihan, dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa budigan ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Amen. 'Di ba? Mga kapatid, na-receive ko yung sinasabi dito sa verse 12 at na-experience ko yung paghahamon ni Lord sa akin at nagiging successful ako ngayon sa pagbabalik loob ko sa Panginoon. Last 2017, kumuha ako ng lupa sa Cavite. Mayroon pa akong 2 college na estudyante. Ang hiningi ko sa Panginoon, Lord, alam kong mabigat tong obligasyon na pinasok ko. Pero Lord, ikaw ang magbibigay nito sa akin ng kaginhawaan. Ibigay mo to sa akin na hindi ako nahihirapan, hindi ako nabibigatan. Ibigay mo to sa akin, Panginoon, dahil naniniwala ako, Lord. Naniniwala ako, Panginoon, na ibigay mo sa akin ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Dahil naniniwala ako, tapat ako sa Panginoon. So yung lupa na habang nagbabayad ako ng lupa, nakapagpagawa na rin ako ng bahay. Nakapagpatapos na ako sa mga anak ko dahil sa tulong yan sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa support niya, pinuno niya ang bodega ko, ang kamalig ng bodega ng aking buhay, ng aking puso. At dahil dito sa COVID-19 na to, alam ko mga kapatid na hirap nito, 'di ba? Ang COVID-19 hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin. Hindi natin siya nakikita, pero may takot tayo sa Kanya. Na pag tayo madapuan nito, may posibilidad na mamatay tayo dahil mahina ang ating pananampalataya sa Panginoon, mahina ang ating immune system doon, kaya tayo nawawala kaya tayo bumabagsak. So, thanks God dahil dito sa COVID-19 na to, natuto ako magbulay-bulay sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos sa akin, na kapag magbigay tayo ng katapatan, ibabalik niya ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Dahil sa COVID-19 na to, nagkaroon ako ng takot na pag hindi ako magpatuloy sa Panginoon, kung hindi ako magbulay-bulay sa salita niya, kung hindi ako mag-pray, kung hindi natin ilatag ang ating mga kasalanan sa Panginoon, takot na may mga pamilya tayo, may mga tanim tayo. Tanim niyan sa ating buhay ang ating mga anak. Tanim niyan at ang ating mga tubo, yung mga apo natin. Takot na baka, diba, magiging negative yung mind ko. Kaya kami ng Messenger, meron kaming Bible study sa Messenger, at thanks God dahil dyan sa Messenger, doon natin na ipaprocess, doon ang training kung paano tayo magiging isang tinatawag doon sa Romans 12 verse 1,
ibigay mong buong-buo ang katawan mo, banal at kalugod-lugod sa Panginoon. So, dahil dyan sa messenger na yan, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil na iti-training niya tayo ng maayos, na iti-training niya yung pananalita natin, yung pagpipray natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon, na hindi madadapuan ang ating mga mahal sa buhay. Lalo na sa kagaya ko, ang asawa ko, mga kapatid, ay nagbibigay ng relief goods sa mga barangay dahil bata siya ni Mayor Isko Moreno. Siya yung driver, siya yung nagdi-deliver. So, lagi kong hinihingi sa mga kapatiran natin na i-pray natin na makovered ang aking asawa, makovered siya sa banal na espiritu dahil hindi basta-basta ang virus na yan, hindi natin yan nakikita. Parang si Lord, diba si Lord, hindi rin naman natin nakikita siya. Sino ba nakakakita sa Panginoon? Diba? Tayong mga buhay, hindi natin siya nakikita. Pero nararamdaman natin siya. Nafe-feel natin ang kanyang pagmamahal. Nafe-feel natin yung kanyang tiwala niya sa atin. Siya ang unang nagmahal sa atin bago natin naibigay ang pagmamahal natin sa kanya. Siya ang unang humawak sa atin magmula nung bata pa tayo bago natin to narating ang kahulugan ng ating pamumuhay. Masarap maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, kung ang puso natin ay ayos. Kung meron tayong habag sa pagbibigay, kahit sa mga kapatiran, kahit pupunta tayo, kahit saan tayo pupuntang lugar, kung meron tayong nakikitang mga tao na nanghihingi dyan sa tabi-tabi, kung may puso ka sa pagbibigay, iabot mo yon na may kasamang prayer, pananampalataya sa Panginoon. Masarap pakinggan yung meron tayong Ama na nagbibigay sa atin ng mga leaders, na nagpapadala sa atin ng mga leaders upang tayo'y ituwid, upang tayo'y magiging mabuti sa harapan ng ating Panginoon, upang tayo'y magamit sa loob ng simbahan na may passion tayo sa ating puso, na hindi tayo tumitingin sa mga kapatiran natin, sa mga anumang mga negative na sinasabi ng mga kapatiran natin. Huwag natin titignan, bagkus doon tayo nakatingin sa ating Panginoon. Yung ginaguide niya tayo, inaalis na yung ating mga pride. Minsan, hindi tayo perfecto, pero minsan nagkakasala tayo, napapasagot tayo ng hindi, napabalang sa ating leader. I-lay down natin sa Panginoon, ibigay natin sa Panginoon yung totoong pagsisisi, na huwag natin gayahin si Hagar doon sa Genesis 16. Verse 1 to 9, na si Hagar ay nagmamalaki na sa kanyang amo dahil si Sarai ay amo niya. Nagranawi na siya dahil binuntis siya ng asawa ni Sarai na si Abraham. So kapag nakuha na natin yung blessing na ginagamit na tayo sa church, huwag tayong magmayabang, huwag natin hayaan mapasok tayo ng pride. Ipasiyasat natin ang ating puso sa ating Panginoon. Ipasiyasat natin ang ating puso sa ating mga leader kung meron man tayong mga pagkakamali, at kung meron mang ipapagawa sa atin ang ating leader, may puso tayo sa pagsunod. Sundin natin na ayon sa ating kagustuhan. Sundin natin na walang kasamang pagsisimangot. Sundin natin na merong galak sa ating mga plabi, na may enjoyment. Napakasarap. Sabi ko nga, Lord, kung noon ko pa binuksan ang aking puso, kung noon ko pa na-open ang aking isipan na ito pala yung susi, ito pala yung kasagutan, ito pala yung sinasabi ni Pastor Jose Zapata noon, na buksan mo ang susi, gamitin mo yung susi. Sabi ko, paano ko gagamitin yung susi? Wala namang susi sa aking mga palad. Yun pala, ang susi ay ang ating katapatan sa Panginoon. Katapatan ang tawag doon, na kapag nagpapagamit tayo sa Kanya ay galing sa ating puso. Katapatan ang tawag doon na pumupunta tayo ng maaga sa ating church. Katapatan ang tawag doon na nagfe-fellowship tayo sa bahay, sa fellowship sa ating mga
kapatiran, sa ating pastor. Katapatan ang tawag doon, at katapatan ang tawag doon na kapag nagbulay-bulay tayo sa ating mga salita na gamit dahil sa Biblia, na ipasok natin sa ating buhay, na ipamuhay natin at maiilawan natin ang ating mga pamilya, na iilawan natin ang buong nation sa ating ilaw, dahil ang ilaw natin ay hindi natin itinatago sa ating higaan, sa ating unan, bagkus inilagay natin ang ating ilawan sa tamang lalagyan, sa pinakatuktok, upang mailawan natin ang ating mga kapatiran, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapatiran na mayroong puso sa hindi sa pagbibigay. Ngayon, subukan nyo. Hinahamon tayo ng ating Panginoon sa verse 10. Sinahamon ko kayo, subukan nyo, buksan, ibigay nyo ang ikapo. Pupunuin niya ang ating bodega. Pupunuin ang bodega na yan ay ang ating puso, ang ating pagkatao. May mga anak tayo, mga kapatid, may mga apo tayo. Mamanahin nila yun, yung ating mga kaputihan na yun na ginawa natin. Yung ating mga tinanim natin sa Panginoon, mamanahin nila yun. Naniniwala ako na si Lord ay mag-guide sa aking pamilya, sa ating mga pamilya. Ano man yung mga pagsubok na dinadanas natin, naniniwala ako na andyan lagi si Lord dahil tapat tayo sa Kanya, tapat tayong anak niya. Naniniwala ako dahil ngayon sa COVID-19, ginamit ang COVID-19 upang ma-restore ang marriage relationship namin sa aking asawa na akala ko ay wasak na. Akala ko ay tuluyan nang mawala yun. Na akala ko ay maghihiwalay na kami. Pero hindi hinahayaan ni Lord na mawasak ang pamilya ko. Dahil ako ang gagamitin niya. Anak tayo ni Lord at ang mga pamilya natin, yan ang magiging isang patotoo sa ating buhay na matatawag tayong isang tunay na Kristiyano. Dahil buo ang pamilya natin, meron tayong pagkakaisa sa ating mga anak, meron tayo nagpapakumbaba kung paano tayo itinitraining ng ating Panginoon dito sa Jordan. Pag uwi natin sa Pilipinas, training, yun na yung pundasyon natin na magiging maayos ang ating pamilya, na maiilawan natin ang ating mga kapitbahay, ang ating mga kabarangay sa lugar kung saan man tayo uuwi. Kaya mga kapatid, magbigay tayo sa Panginoon ng gagaling sa ating puso. Buksan natin ang ating mga puso, buksan natin ang isipan, at gamitin natin ang susi. Ang susi na sa paglakad ng ating Panginoon ay ang susi ng pagbibigay natin sa Kanya na nanggaling sa ating puso. Dahil sumusunod tayo sa kautusan niya dito sa Bible. Kautusan kung paano tayo maibago. So, nandito rin sa Bible yung kautusan niya about sa tithes and offering. So, ibigay natin. Kapag meron pang sobra, bigyan natin ng love offering ang ating leaders, ang ating mga pastor, na nagpupuyat din yan sila sa pagpipray sa atin, na maalis ang ating mga pangit na pag-uugali. Kaya mga kapatid, thanks God sa pagbabago na ibinigay ni Lord sa aking buhay. Thanks God dahil nawala na yung mga kakunatan ko, nawala na yung tawag nila sa akin na may bulsa sa balat. Nawala na yung makamundong pamumuhay na palitan na yun, napalitan na yun ng pakikisalamuha sa mga kapatiran natin dito sa church, pakikisama sa ating pastora, at handa tayong magpasakop, handa tayong tangkapin yung koreksyon ng ating pastora. Mga kapatid, marami akong naririnig na ang tinatayo ng ating pastora ay yung close friend niya lang. So, itry natin pag nakalabas tayo. Try natin makipagsalamuha sa fellowship house. Tingnan natin kung paano mag-correct si pastora sa amin. At para maranasan nyo din.
maranasan nyo din. Kasi si Lord nagko-correct din naman sa atin, di ba? Si Lord ang unang nag-correct sa atin, pero hindi natin yun sinunod. So, nagpadala siya ng pasturang napakaliit, pero napakatapang. Biruin mo, konting ano lang sa ugali ko, nawawala ako. Konting pitik mo lang sa akin, sasagutin talaga kita. Hindi talaga ako magpapautang. Pero, may paggalang ako sa pastoran natin, may paggalang ako sa ating Panginoon, at handa akong magbago. So, tinatanggap ko yung correction dahil yung correction na yun ay para din yun sa atin. Para din yun sa ikakabuti natin, hindi yun sa ikakasama natin. Kaya, salamat mga kapatid dahil nandito kayo, nakikinig kayo sa aking sharing na nanggaling sa aking experience sa buhay na patotoo kung paano ako tinawag ng ating Diyos, paano ako nilid niya. Inalis niya yung, kasi maliit lang ang tingin ko sa sarili. Bobo nga ako kung masasabi ko noon. Hindi nga ako nararapat na mag-pray. Nung tayo nga noon, sharing ko lang ulit nung si Pastora umiikot, yung mayroon tayong gathering sa fellowship, may meeting. Ang mata ni Pastora, alam ko na kung saan nakasentro yan. Pag nakatingin na yan sa akin, alam ko na akong tatawagin yan ng prayer. Tumatakas ako, nagkukubeta ako. Warlita, saan ka na? Andito ako sa kubeta, saglit. O sige, hintayin ka namin. Bahala kayo, sabi ko, hintayin niyo ako kung anong oras ako dito. Tapos pag naririnig ko na, nagpe-pray, ay lalabas na ako. Diba? Nakaligtas. Pero, wala akong ligtas kapag si Lord na ang tumawag na tumayo ka. Wala akong ligtas na si Lord na ang nag-process ng lahat sa buhay ko na mag-offertory ka, mag-opening prayer ka, magbigay ka ng patutuo sa mga kapatiran, na mag-share ka. Wala tayong ligtas dahil si Lord ay nangungusap sa atin. Mga kapatid, kung willing tayong magbago sa ating Panginoon, willing nating i-comment ang ating buhay sa ating Panginoon, mag-obey tayo sa mga taong ginamit ni Lord, ibinigay ni Lord para tayo maging mabuti, para tayo makalakad na maayos na ayon, kalugod-lugod sa Panginoon, na may takot tayo sa Kanya, na dahil sa koreksyon na yan, ito ako ngayon na nagiging matapang. Kaya nawala na yung mga pangit kong mga nakaraan at pinalitan ni Lord ng may pusong kagalakan, na may pusong pagpapakumbaba. Kagaya nga doon sa kantang binago niya ako, ako'y binago niya. Ang sarap pakinggan, magkakaroon ka pa ng totoong timsong na galing sa Panginoon dahil binago niya ako. Yun yung ang buhay. Nung una ang akala ko, ang buhay ko ay di na magbabago. Diba? At kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sinong nilapitan, at halos ako ay sumuko na. Si Jesus ay nakilala. Sarap pakinggan, di ba? Ang aking buhay ay binago niya, nagmula nang ako'y magpasya. Sa aking buhay, pag-awitan siya, anong himala, ako'y naiba. Diba? Sarap. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Ang sarap
kung binago tayo ng Panginoon at tinanggap natin ang pagbabago ng ating Panginoon sa ating buhay. Ang sarap. Dahil marami siyang mga taong ginamit upang tayo'y maikorek, upang tayo'y maayos, upang tayo'y nandito sa kaliwanagan. Ang sarap na kapag tayo'y mamatay, nandoon tayo sa trono, sa kabanal-banalang trono ng ating Panginoon, nakasama natin siya. Ang sarap panindigan ang salita ng Panginoon na isa man sa ating pamilya ang nakakakilala sa Panginoon, buong sambahayanan ay makakasama natin sa paglilingkod natin sa Panginoon dahil nakikita niya sa ating buhay, sa ating puso ang ating relasyon sa Panginoon. Ang sarap na buo ang ating pamilya dahil si Lord ang pumapagitna sa ating buhay. Andyan siya, laging nagbibigay sa atin ng mga kasagutan sa ating mga katanungan. Ang sarap na meron tayong isang Diyos na buhay sa ating buhay na laging nag-guide sa atin, laging nagpo-protect sa atin. Ang sarap sa pakiramdam na meron tayong isang pastora na binigay sa ating Panginoon, na isang pastora na pakaliit. Papakaliit niya pero ang tapang niya, nakakatakot siya kung magsalita. Kasi kung hindi ka susunod, talagang papaluin ka niya talaga ng mga salita. Ang sarap lang pakinggan dahil nabago ko ang buhay ko sa tulong at gabay ng ating Panginoon at sa mga taong ibinigay niya sa atin upang tayo'y ma-assist, upang tayo'y makalakad sa presensya ng ating Panginoon. Sarap damihin yung presence ni Lord. Dahil tayo'y totoo, tapat na naglilingkod sa Kanya, kaya ibinabagay niya rin sa atin yung katapatan sa ating buhay, katapatan sa paglilingkod natin. Yun lang sukli na nais ni Lord sa ating buhay. Kaya mga kapatid, tayo po'y mag-pray. Pasalamatan natin si Lord sa buhay natin. Yes, Father God. Lord, thank you, Panginoon. Thank you, Lord, sa araw-araw, Panginoon. Sa araw-araw mong pakikiusap sa amin, Panginoon, Lord. Thank you sa pagmamahal mo. Thank you sa pagpupukpok mo sa aming mga pag-uugali, Panginoon, Lord. Na may kung galing matigas yung puso namin noon, napakatigas, Lord, pinalambot mo. Dinidiligan mo ng inyong mga salita. Ginagamit mo yung aming mga leader, ang aming mga pastora, Panginoon, upang maakay kami sa tama, Panginoon. Maraming salamat, O God. Lord, hingin namin, Panginoon, na itong share namin, Panginoon, sa gabing ito, O God, Lord, ay magiging pagbabago, Panginoon, sa mga kapatiran namin, O God, na hindi naging tapat sa inyo, Panginoon, Lord. Hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, na magbigay ng katapatan, Lord, dahil yan ang susi sa tagumpay, Panginoon, sa paglakad namin sa inyo, God, Lord. At Lord, hinihiling namin, Panginoon, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon, O God. Proteksyonan mo, Panginoon, ang inyong banal na dugo, Lord. Proteksyonan mo ng inyong Holy Spirit, Panginoon, O God. Lalo na ang pamilya ko, Panginoon, ang asawa ko na nagde-deliver ng mga relief food, Panginoon, frontliner, kung tawagin, Lord. I-guide mo, Panginoon, samahan mo siya sa araw-araw niyang ginagawa, O God. Ganon din po sa mga kapatiran namin, sa mga pamilya nila sa Pilipinas, Panginoon, O God, Lord, i-cover mo, proteksyonan mo, ikaw, Lord, ang magbigay ng mga pangangailangan nila, Panginoon, magmula sa pagkain, O God, dahil naka-stay sila sa bahay, Panginoon, O God, Lord, i-provide mo yung mga pangangailangan namin, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon, O God, at yung mga kapatiran namin, Panginoon, na nandito, Panginoon, sa Jordan, O God, na hindi rin nakakalabas, Panginoon, Lord, ikaw, Lord, ang magproteksyonan mo sila, Panginoon, ikaw ang magbigay ng mga pangangailangan nila, Panginoon, sa kanilang pag-i-stay, sa kanilang
tahanan, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabanal-banalan, O God. Maraming salamat sa pinag-aralan namin ito, Panginoon. Ito, Lord, ay isang patutuo sa buhay ko, Panginoon, kung paano ka, O God, kumilos sa aking puso, Panginoon. At ito, Lord, ay magpo-flow sa mga kapatiran ko, Panginoon, na magamit sila sa inyong kingdom na may puso, Panginoon, na nagsumusunod sa inyong mga pinapagawa, O God. Salamat, Panginoon. Sa iyo ko ibinabalik, papurit, pagsamba sa inyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Thank you sa pakinig. Papaano ba?